Eh, pag lumampas tayo ng 12, yung ibig sabihin, tanghal, hapon na po yan, mga kapatid. Kaya minsan tayo po nalilito. Sabi nga nung ilan, sabi nung ilang mga pastor, sabi nila, pagkatapos na manalangin, o tayo po ay uupo ng ibig sabihin, uupo din siya. Diba? Ang tama, pwede na po kayong makaupo. Amen? Lahat po tayo mag-stand first, Lord. So sa mga oras po ito, mga kapatid, tayo po ay sama-sama po tayo na mag-aaral ng salita ng ating pinakamamahal na Panginoon, sapagat ang salita ng Diyos, ito po ay tunay po na napakahalaga sa atin, sapagat dito po matutunan po natin ang lahat ng utos ng ating pinakamamahal na Panginoon, lahat ng mga ipinapagawa sa atin ng ating pong dakilang Diyos. Amen? Ang ating pong pag-aaralan, mga kapatid, sa araw pong ito, ay simple lamang po, mga kapatid, ang pinakamahalaga na kailangan ng tao. Ang pinakamahalaga na kailangan ng tao. So ano po ang mga pangunahing pangangailangan po ng tao? Unahin po muna natin ang mga pangunahing pangangailangan ng tao sa bawat araw. So unang-una, mga kapatid, kailangan po ng tao ang bahay. Para mayroon po siyang masisilungan, matitirahan, mga kapatid. Kaya kailangan po ng tao ang bahay para ligtas po siya, mga kapatid, sa ulan. Hindi po siya mababasa ng ulan kapag may ulan bumuhos. Di ba? Kaya kailangan po ng tao ng bahay o tirahan, mga kapatid. So ang pangalawa na kailangan po ng tao, mga kapatid ko, ay pagkain. Diba? Kailangan po yan ng tao, yung pagkain. Bakit? Kasi yung pagkain, yun po yung magbibigay ng lakas sa tao. Kapag ang isang tao, mga kapatid, sa loob ng isang araw ay sa loob ng isang araw, mga kapatid, o isang bisis lang kakain, malakas naman, mga kapatid, pero unti-unti siyang papayat o manghihina po siya. Diba? So kinakailangan kakain siya ng 2 bisis o 3 bisis sa loob ng isang araw o higit pa para lumakas siya, mga kapatid. At kung kailangan ng tao ang pagkain, kailangan din ng tao ang tubig. Mahirap po yan, kain ka naman ng kain, hindi ka naman umiinom. Diba? So, grabe yung pagkain mo pero hindi ka umiinom. Mga mabulunan ka niyan. So, kailangan po ng tao ang tubig. Hello? Ang pangatlo, mga kapatid, na kailangan po ng tao, una, kailangan ng tao ang bahay. Pangalawa, kailangan ng tao ang pagkain. O pangatlo, kailangan ng tao ang tubig. At ang pang-apat, kailangan po ng tao ang damit o pananamit. Bakit kailangan ng tao ang damit, mga kapatid? Kasi po, para ang tao po, mga kapatid, ay maging holy. Maging banal. So, kailangan, hindi naman po lahat, mga kapatid, na kumbaga pinipintasan po natin yung mga nagtatahid na mga tela, na mga damit na kulang sa tila. Diba? Hindi naman po sa pinipintasan natin sila. So, ang sabi po, ng banal na kasulatan, kinakailangan, kung ikaw ay mananampalataya, kung ikaw ay Kristiyano, mayroon kang karunungan na galing sa Diyos, huwag kang susuot ng mga maiksi na kasuotan. Alam mo naman, mapipintasan ka. Diba? Ang akala natin, sexy tayo. Kayo pala, mga babae pala. Hindi ako kasama ha. Ang mga babae pala. Akala ng mga babae, sexy talaga sila. At ang ganda-ganda na nila sa kanila pong sinusuot. Pero alam niyo po, mga kapatid, kung tayo po ay naglilingkod sa Diyos, kinakailangan huwag kang susuot ng mga maiksik na kasuotan. Sabagat, hindi ka magiging banal. Mapipintasan ka lang. Diba? So, kailangan po, tayo po ay magsuot ng mga damit na pangbabae. Kayo po pala, mga babae pala, magsusuot ng mga damit na pambabae. So, hindi po pwede dito ang lalaki na magsuot ng mga kasuotan ng pambabae. Kasi mga kapatid, kahumaldumal po yan sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ang sabi ng Biblia, Deuteronomio, Kapitulo 22, ang talata po ay 5, na huwag kayong susuot ng mga kasuotan ng pangbabae. Kayong mga lalaki. Tayo pala mga lalaki. Tayo mga lalaki ay hindi tayo susuot ng mga kasuotan ng pangbabae. At ang babae naman ay huwag din silang susuot ng mga kasuotan pang lalaki. So, sa malinaw na pagkaunawa, mga kapatid ko, kung naunawaan po natin
Ang ibig sabihin, yung puso ng babae ay dapat ho hindi kukunin ng lalaki. At yung puso ng lalaki ay dapat hindi ho kunin ng po ng babae. So ang ibig sabihin mga kapatid, dito po natutumpak yung bakla saka tumboy. Malinaw ho ba mga kapatid? Lahat po tayo may stand, praise the Lord. So sa mga nananahi, mga kapatid, nagtatahi sila ng mga pambabae at nagtatahi rin po sila ng pang lalaki. So ngayon, mga kapatid, tayo naman po yung pipili. At dahil alam po natin ang kalooban ng Diyos, alam na po natin kung ano ang nais ng Diyos para tayo po ay mamuhay na may kabanalan, tayo po ang pipili kung ano po ang nakakabagay sa atin. Amen? Lahat po tayo mag-sign, praise Lord. So ngayon, maminamahal mga kapatid, kailangan po ng tao ang damit at ito naman po ang isa na kailangan po ng tao. Ano po ba? Oh, tama ho yan, mga kapatid, paglingkod sa Diyos. Pero mayroon pang isa, mga pangunahing kailangan po muna natin. Amen? Ano po? Ha? Ano? Ano? Wow! Nadali mo. Narinig din nyo? Hindi narinig? Ay mahina. Narinig ko nga eh. Kailangan po ng tao ang pira o pananalapi. Diba? Kasi po, mga kapatid, pag ang tao po walang pira, para siyang binagsakan ng langit at lupa. Tama? Oo. Kasi ang pira ang sasagot sa lahat ng pangailangan ng tao. Paano ka makabili ng pagkain kung wala kang pira? Di ba? Paano ka makakabili ng gamit kung wala ka namang pira, wala kang pambili? So kailangan po ng tao ang pira. Subalit, mga minamahal ko kapatid, bagamat ito po ay kailangan po ng tao, ang pinakamalaga na dapat huwag nating kalimutan ayon po sa ating pong pamagat ng ating pong pag-aaralan sa araw pong ito, ang pinakamahalaga na kailangan ng tao ay walang iba ang ating pinakamamahal na Panginoong Diyos. Amen? Kaya tama po yung sinabi ng ating mahal na kapatid, kailangan ng tao ang maglingkod sa Diyos. Lahat po tayo mag-sign, praise the Lord. So ngayon mga kapatid, umpisa na po natin ang ating pong pag-aaral. Handa na po ba kayo? Ang lahat na handa na magsabing amen. Okay, maiksi lamang po ito mga kapatid. Mga 5 oras lang to. Okay. Ang sabi po ng Biblia, dito po sa alat po ng unang Timoteo, kapitulo 6, ang talata po mga kapatid ay city. Umpisa po muna natin sa city at hanggang 12. Ganito po ang sinabi po ng Biblia. Sapagat wala tayong dinalang anuman sa sanlibutan at wala rin naman tayong mailalabas na anuman. Ngunit kung tayo may pagkain at pananamit, ay masiyahan tayo doon. Datapat ang mga nagsisipagnasang yumaman ay nangahulog sa tukso at sa silok at sa maraming mga pitang hangal at nakakasama na siyang naglulubog sa mga tao sa kapahamakan at kamatayan. Sapagat ang pag-ibig sa salapi ay ugat ng lahat ng uri ng kasamaan na sa pagnanasa ng iba ay nangasinsay sa pananampalataya at tinuhog ang kanilang sarili ng maraming mga kalumbayan. Dadapat ikaw o tao ng Diyos, tumakas ka sa mga bagay na ito at sumunod ka sa katwiran, sa kabanalan, sa pananampalataya, sa pag-ibig, sa pagtitiis, sa kaamuan. Makipagbaka ka ng mabuting pakikipagbaka ng pananampalataya. Manangan ka sa buhay na walang hanggan, na dito tinawag ka at ipinahayag mo ang mabuting pagpapahayag sa harapan ng maraming mga saksi. Ang Diyos po, mga kapatid, ang siyang magbala sa kanyang pong banal na salita na ating pong nabasa. Ang sabi po, mga kapatid, nililinaw po ng Biblia, nung tayo po ay ipinanganak, wala tayong dinalang anuman. Diba? Nung tayo po ay ipinanganak, mga kapatid, galing po tayo sa tiyan ng ating ina, at ang sabi po ng Biblia, nung tayo po ay isinilang sa sanlibutan ito, hindi po agad-agad nagsasalita ka na. Mayroon ba dito nagsasalita na ng bagong labas? Ha?
Wala. Di ba? Alam ko kung ano ang unang-una ninyo sinabi nung kayo lumabas, mga kapatid. Lahat po tayo mag-serve praise the Lord. Ano? Ano yung una ninyo sinabi nung kayo ay lumabas? Ha? Wa! Alam niyo po ba yung wa sa Cebuano? Ha? Wala. O, ang linaw na sinabi, nung tayo po ay ipinanganak, wala tayong dinalang anuman. Yung salita, yung iyak ng bata, mga kapatid, nung siya po ay ipinanganak na wa, ang ibig sabihin sa Cebuano, mga kapatid ko, wala. Di ba? Wala kang dinalang anuman. Lahat po tayo mag-serve praise the Lord. Kaya nga, sabi sa atin, ang ating pinakmamahal na Panginoon, sabi ng Biblia, kung anuman ang mayroon tayo ngayon, dapat tayo po makontento, mga kapatid ko, sapagkat yan po ay kaloob ng Diyos sa bawat umiibig sa ating pinakmamahal na Panginoon. Amen? Ang sabi po ng Biblia, mga kapatid, kung kayo ay may pagkain, kung kayo ay may pananamit, ang sabi po ng Biblia, dapat na kayong masiyahan. Amen? Bakit? Kasi ang ilan, mga kapatid, ang hinahanap po ng ilan, hindi sila kontento na kakain na sila sa loob ng isang araw ng 2 beses. Hindi sila kontento na kakain sila sa loob ng isang araw ng 3 beses. So, ang gusto pa ng ilan, gumanda pa ang kanilang buhay. Yumaman pa sila. Kahit hindi na ho tama, mga kapatid. Ang sabi ng Biblia sa Jeremiah, ang taong yumaman, mga kapatid, na hindi, sabi po, ang taong nagtatangkilik ng kayamanan na hindi kanya, katulad po siya, mga kapatid, sa pugo, naglilimlim ng itlog na hindi kanya. Diba? O naglilimlim siya ng itlog na hindi kanya. So ang ibig sabihin, mga kapatid, yumaman nga siya, gumanda ang kanyang buhay, pero daya naman. Diba? Ang ibig sabihin, hindi po yan kalugod-lugod sa ating pinakmamahal na Panginoon. Kung gumanda ang ating buhay, dapat pinagsikapan natin. Gumanda ang ating buhay, dapat pinagtrabahuan po natin. Kung gumanda yung ating buhay, mga kapatid, dapat ibinigay sa atin. Hello? Lahat po tayo mag-serve praise the Lord. Ano yung ilan mga minamahal ng kapatid? Nagsisika po sila kung paano po sila gumanda ang kanilang buhay. Pero hindi ho tama na proseso. Kahit alam nilang ikapapahamak nila. Kahit alam nila, mga kapatid, na makakasira sa kanila. Lahat po tayo mag-serve praise the Lord. So, sa banal na kasulatan, mga kapatid, ang sabi ng Biblia, ang pag-ibig sa salapi ay ugat ng lahat ng kasamaan. Diba? Ang dami pong yumaman, mga kapatid. Yumaman, gumanda ang kanilang buhay. Pero ano ang nangyari? Nahiwalay naman sa Diyos. Napanayo sila sa mahal na Panginoon. Kaya mga kapatid, sa atin, bilang anak ng Diyos, hindi po masama na yumaman ka. Hindi po masama na gumanda ang iyong buhay. Basta't nasa tamang paraan. Amen? Tamang proseso, mga kapatid ko. At hindi nawala ang ating pinakamamahal na Panginoon sa ating buhay. So ang ibig kong sabihin, mga kapatid, dapat maging sa pagtrabaho man ng isang tao, sa paghanap buhay man ng isang tao, dapat ang Diyos ang lagi niyang kasama. Dapat ang Diyos lagi niyang kinakausap. Dapat ang Diyos lagi niyang sinasamba. Dapat ang Diyos ay lagi niyang pinaglilingkuran. Hindi ho ang kayamanan. Ang sabi ng Biblia, hindi tayo po pwedeng maglingkod sa dalawang Panginoon ng sabay. Bakit? Kasi iibigin mo yung isa at yung isa pawawalang halaga. Lahat po tayo mag-serve praise the Lord. Buhay natin, mga kapatid, dapat sa Diyos. Amen? Hindi naman po masama ang magnegosyo ka. Magnegosyo ka basta kasama mo ang Panginoon. Magtrabaho ka, hindi mo masama ang magtrabaho basta kasama mo lagi ang Panginoon. Pero kung gugulin mo na lahat ng oras mo sa trabaho mo, gugulin mo na ang lahat ng oras mo sa negosyo mo, gugulin mo na ang lahat mong oras sa iyong mga pinagkakitaan, masama po yun, mga kapatid. Amen? So napakaganda, mga kapatid, na mayroon po tayong time sa Panginoon. Katulad po ngayon, mga kapatid. Yung ilan sa atin, yung ilan may trabaho pa. Yung ilan may negosyo pa, mga kapatid, na binabantayan. Pero ano po ang inuuna?
ang Panginoon. Amen. Amen? Lahat po tayo magsahin po sa Lord. Yung ilan pa, mga kapatid, pinawalan pa. O pero inuna ang mahal na Panginoon. Bakit? Dahil napakahalaga sa Kanya ang Diyos. Amen. Amen? Kaya lahat ng mga nandirito sa araw pong ito, mga kapatid, ay mahalaga sa kanila ang Diyos. At ang sabi po ng Biblia, mga kapatid ko, ituloy po natin ang ating pong basa. Ano po ang sabi? Sa 9, sa 8 muna tayo, mga kapatid. Ngunit kung tayo may pagkain at pananamit, ay masiyahan na tayo doon. Ngunit kung tayo po ay may pagkain at pananamit, dapat na po tayong masiyahan. Amen? Lahat po tayo magsabi po sa Lord. Dapat na po tayong masiyahan. At ang sabi po dito, datapuan ang mga nagsisipagnasang yumaman ay mga hulog sa tukso at sa silog at sa maraming mga pitang hangal at nakasama na siyang naglulubog sa mga tao sa kapahamakan at kamatayan. So ang ibig sabihin, mga kapatid, yung nagsisipagnasang yumaman, ang sabi po ng Biblia, ito po pala, mga kapatid, ay maging daan din po na ang tao po ay mapapahamak. Mapapahamak yung tao sa halip na yung tao ay maligtas, sa halip na ang tao, mga kapatid, na mapabuti sa kanya. Hindi ho, mga kapatid. Bakit? Dahil ang sabi ng Biblia, maaari yun pa ang ikapapahamak niya. Amen? Di ba ang dami ngayon, mga mayayaman, mga kapatid, takot lumabas. Amen. Lahat po tayo magsasabi po sa Lord. Ang dami, takot sila lumabas, mga kapatid, baka ma-hold up. Hindi sila natatakot na, ang unang-unang kinakatakutan nila, baka sila ma-hold up. Baka sila makidnap. Di ba? Lahat po tayo magsasabi po sa Lord. So hindi sila malaya, katulad natin. Tayo kahit saan pumunta ka po, pwede kang pumunta. Ay, kagandahan naman sa kanila, Brad. Pag lumabas sila, Brad, pupunta sila ng Amerika, naka-aeroplano. Pupunta sila, Brad, ng Cebu, naka-aeroplano. Yun ang kagandahan sa kanila. Pupunta sila ng Maynila, Brad, naka-aeroplano. Tayo, Brad, hindi naman tayo Lahat po tayo mag-serve for Lord. Sabi ng Biblia, dapat ka na makunti. Kasihan ka sa kung anuman ang mayroong kaya mo. Amen? Lahat po tayo mag-serve for Lord. So, ang sabi po ng banal na kasulatan, mga kapatid, sabi po ng Biblia, dapat tayong masiyahan sa kung anuman ang mayroon po tayo. Dahil nasabi ng Biblia, yung mga taong nagsisipagnasang yumaman, sila ay nangahuhulog sa tukso. Sino po ba, mga kapatid? O diba? Kung alam niyo po, narinig po ninyo ang patutuo ni Manny Pacquiao. Sino na kilala ni Manny Pacquiao? Pakitaas yung kamay. Diba? Si Manny Pacquiao po, mga kapatid, dati pong deboto sa isang relihiyon o higanting relihiyon. So, dahil sa kanya pong bisyo, mga kapatid, na sabi niya, pumupunta naman ako sa simbahan pag may pagsamba. Pag may mga prayer, nagpipray naman siya, nagduduan, nubi ang tawag niya. Nagnunubina naman siya. Tapos, ang dami niya, mga kapatid, na mga pinupuntahan patungkol po sa pagsimba, mga kapatid. Pero ang sabi niya, yung buhay niya, mga kapatid, bagamat sikat siya, mga kapatid, pero ang sabi niya, yung buhay niya, lulong siya sa bisyo. At dumating na nga sa point, mga kapatid, na muntik na silang maghiwalay na mag-asawa. Dahil sa pambabae niya. Amen. May relihiyon po yan, kapatid. Kilala niyo po? Si Manny Pacquiao? Kung hindi, pakilala ko pa kayo. Di ba? Sino na po nakarinig ng kanyang patutuo? Narinig na po ba ninyo? Hindi pa. Lahat po tayo mag-sign for us, Lord. Alam niyo po, mga kapatid, kumbaga may kulang pa sa kanyang buhay. Kaya hinanap niya ang ating pinagmamahal na Panginoon. No, naglingkod siya, mga kapatid, sa ating pinagmamahal na Panginoon Diyos. Isinuko niya yung kanyang buhay sa ating pinagmamahal na Panginoon. Kaya, mga kapatid, hindi man karapat dapat, sabi nga, siya rin po, isa na rin po sa ginamit o ginagamit sa pangangaral ng salita ng ating pinagmamahal na Panginoon. So, ang ibig sabihin, mga kapatid, ang tao po, kahit gaano kasama ng tao, kahit gaano po kasinungaling ng tao, kahit gaano po kamandaraya ang tao, mga kapatid, ang tao po pwede hong magbago. Basta lumapit sila sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Lahat po tayo mag-stand for us, Lord. So
So ang dami po mga kapatid na mga tao na galing po sila mga kapatid sa marangyang buhay, galing po sila mga kapatid sa mga kilala sila, subalit mga kapatid nung sila po ay nagkamali, nagkasala sila, na sila po mga kapatid ay halos para na silang bibigay. Amen. Diba? Kilala niyo po ba si Hayden ko? Hindi niyo kilala. Bumagsak din siya, mga kapatid. Lahat po tayo mag-serve, praise the Lord. Pero mga kapatid, dumating na sa oras na siya po ay magpapakamatay na. Dahil wala na, halos ang dami niya pong ininom na gamot mga kapatid para mamatay siya dahil sa kanya pong problema. Subalit, nung siya po mga kapatid ay lumapit to sa ating pinakamamahal na Panginoon, binago din siya ng mahal na Panginoon. Amen? Ha? Yung balak niya magpakamatay, balak niya po mga kapatid, hindi na tuloy-tuloy yun. Bakit? Dahil may layunin pala sa kanya ang Diyos. Nais pala ng Diyos sa kanya, maglingkod siya sa mahal ng Panginoon. Amen? Kaya ganoon din po tayo mga kapatid. No, sa atin lahat na nandirito sa araw po ito, may layunin sa atin ang Diyos. Ang layunin sa atin ng Diyos, mga kapatid, na tayo po ay lumapit sa ating pinakmamahal na Panginoon at maglingkod po tayo no, sa ating pinakmamahal na Panginoon sapagkat ang pinakamahalaga na kailangan po natin ay walang iba, ang Diyos. Hindi natin kailangan mga kapatid yung kayamanan. Sapagkat ang Diyos ang pinagmumulan ng lahat ng kayamanan. Unahin mo lang ang Panginoon. Lahat po tayo mag-serve, praise the Lord. Sino yung uunahin po natin? Sino yung hahanapin natin? Hanapin natin ang Diyos. Yung pagpapala na sinabi ng Biblia, aabot at aabot po yan sa iyo. Diba? Magugulat ka na lang isang araw, may magbibigay na sa iyo ng pera. Amen. Diba? Wala kang pera ba? Gugulat ka, bibigyan ka lang ng pera. Mayroon nga kanina, mga kapatid. Biblisan nga sana eh. Pero dahil blisan mo ako, bibigyan kita ng pera. Palampakan muna natin ang ating pinakuluhan ng Panginoon. Lahat po tayo mag-serve, praise the Lord. O di ba, ang ibig sabihin, mga minamahal kapatid, hinihingi po ng Diyos. Di ba? Sabi ng Panginoon, bigyan mo to. Ganun lang yan, mga minamahal kapatid. Ang ibig ko pong sabihin mga kapatid, basta unahin natin lagi ang Panginoon. Magugulat ka na lang isang araw. Hindi lang isang araw. Ngayon din, mga kapatid, magugulat ka na lang. Yung lahat na hinihingi mo sa Panginoon ay kusang dumarating. Okay? Halimbawa, nagka-problema kayo sa isang pamilya. Halimbawa, mga kapatid, sa pamilya po ninyo, mga kapatid, mayroon kayong problema. Kasi sabi nga nila, mga kapatid, di ba, ngayon tayo po ay nasa crisis. So, ang ibig sabihin, ang tao po, mga kapatid, na problema po ang tao sa, ano po ang problema po ng tao ngayon? Financial. Ito yung mga pangangailangan ngayon, mga kapatid, ng tao. So, ang dami po ngayong tao na problemado, mga kapatid, patungkol po sa financial. Pero mga kapatid, unang-una na problema po ng tao ay pamilya. Family problem. Kasi minsan may mga anak na masuwayin sa magulang. Hindi lang yata minsan, baka madalas yata. Lahat po tayo sa praise the Lord. Halos hindi magkakasundo. Naalala ko po mga kapatid, yung isang anak, bugtong na anak. Ang sabi ng anak, lahat halos ibinibigay ng tatay. Kasi di ba, kaisa-isa ang anak eh. Lahat ibinibigay na ng tatay, mga kapatid. Tapos, dumating yung isang araw, nagtataka na siya. Bakit kaya yung tatay ko, hindi na ako binibigyan? Ano kaya ang dahilan? Nagtaka siya, mga kapatid. Kasi sa haba ng taon, haba ng panahon, hanggang siya po'y nakapag-asawa na, mga kapatid, hanggang sa nagkaanak na siya, ang sabi niya, ngayon ko lang na tandaan, ay sabi niya, ngayon lang ito na nangyari. Na yung tatay niya, nagbago na sa kanya. Hindi na siya binibigyan, mga kapatid. Isang araw, hindi niya natiis. Pinuntahan niya yung tatay niya. Tay, hindi mo na ba talaga ako mahal? Hindi na po ba talaga mahalaga ako sa iyo? So, bakit anak? Mahalaga ka sa akin. Mahalaga ka sa amin. Bakit ba? Bakit mo nasabi yan? Kasi hindi mo na ako binibigyan.
Ha? Di ba? Hindi mo na kasi ako tayo binibigyan eh. Sabi ng tatay, ganito yan anak. Kung bakit hindi na kita binibigyan. Kasi yung mga mangkok namin sa bahay, yung mga plato namin sa bahay, ubos na. Hindi mo sinasauli. Palampakan muna natin ang ating pinagmamahal ng Panginoon. Lahat po tayo mag-serve first, Lord. O, di ba? Kaya, minsan ganun po tayo mga kapatid. Ha? Minsan yung ikapo natin sa mahal ng Panginoon, hindi natin na ibabalik sa mahal ng Panginoon. Di ba? Tama po mga kapatid? O, ayaw pang aminin. Kaya nga, gusto natin ng pagpapala, gusto natin ng biyaya, mga kapatid, hindi na tayo binibigyan.